Umiiral ngayon ang no sailing policy sa Ilocos Sur dahil sa naglalakihang alon na dulot ng masamang panahon. Nasa red alert status naman ang Cagayan Province bilang paghahanda sa direktang epekto ng bagyong Karina. Yan ang unang balita live ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Ivy? Susan, simula kahapon ay wala nang tigil ang nararanasang light to moderate rain dito sa Ilocos Sur. Nakataas na ang red alert status sa lalawigan ng Cagayan at Batanes simula noong linggo, July 21 dahil sa bagyong Karina. Sa cellphone video na ito nakuha sa Batanes kahapon ng umaga, makulimlim pa ang panahon. Wala namang malalaking alon sa Basco Port, ngunit nakaangat na ang bangka ng mga mangingisda bilang paghahanda sa bagyo. Sa Cagayan, inalerto na ang lahat ng MDRRMO at iba pang ahensya ng gobyerno sakaling tumama sa kalupaan ang bagyo. Makulimlim at nakararanas ng pagambon sa ilang bahagi ng lalawigan kaya't binabantayan ang ilang bayan sa eastern portion mula sa pagguho ng lupa. May mga erosions, not necessarily landslides naman, dun sa mga loose areas like dyan sa part ng Tuaw, sa part ng Bagao, Gataran, and Gonzaga. Mga konting mga erosions because of this light to moderate rains. Nasa below normal pa ang major river at tributaries ng Cagayan River, ngunit patuloy ang monitoring ng autoridad. Sa Ilocos Sur, isang linggo nang hindi pumalaot ang ilang mangingisda dahil sa naglalakihang alon dulot ng sama ng panahon. Kaya si Mang Eddie, sa pag-aayos ng fishing net ibinuhos ang oras. Kami nga parin no kasta nga dayag bagyon ta baka no madiskrasa ng ipay tao. Nakataas ang no sailing policy at pinag-iingat ang mga nasa malapit sa katubigan at mountainous areas. Susan, nauna nang nagsagawa ng malawakang pruning sa mga puno ang lalawigan bilang bahagi ng National Disaster Resilience Month. Ito upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa mga estruktura at mga linya ng kuryente at telecommunication lines sakaling tumama ang sakuna tulad ng bagyo. Sa ngayon, Susan, wala namang napaulat na insidente ng pagguho o pagbaha dito sa Ilocos Sur.